Good morning, my dear brothers and sisters. In the Gospel, we heard the Lord saying to His disciples, "Let us cross to the other side." Tumawid tayo sa kabilang ibayo. This command by the Lord has several implications. Number one is that this implies a call to move forward, to embark on a journey. When He said to His disciples, "Let us cross to the other side," it is a movement from here to there. Kilos-kilos lang. Baka magkaugat. Yun ang komisyon ng problema sa atin. May mga bagay tayong nakasanayan. Tignan ninyo. Sa pagpili nyo ng upuan, kanina pumasok kayo ng katedral. Saan kayo umupo? Doon sa nakasanayang upuan. Sa unahan, sa gilid, sa likod. Kuminsan, kahit nakakaunti ang tao sa loob ng simbahan, walang halos tao sa harapan, yung mga tao nagsisiksikan doon sa likod. Minsan, sinasabi ko sa mga tao, baka gusto niyong samahan ako dito sa harap. Bakit mahirap para sa atin ang lumipat? Sapagkat yon ang ating nakasanayan. O kaya kuminsan naman, komportable na tayo sa ating kinaroroonan. But the Lord is inviting us to move forward, to journey. Alam po ninyo, itong suot-suot kong apple, no? Social, no? Bigay lang po ito sa akin. Bigay ito ni Father Bong at ni Father Patrick bilang despedida gift sa akin nung umalis ako sa Paco. They were my assistants. And you know, this watch does not only give time. It gives my heartbeat rate. It gives the distance of my walk. Yung iba pa nga, they even give or provide the blood pressure. And you know, one funny thing of this watch is it reminds me to the time to stand. Magme-message yan. Time to stand. Ibig sabihin, matagal na akong nakaupo. Tumayo ka. Kilos-kilos. Baka magkaugat. The Lord is telling us that. Let us move on. Let us move forward. Let us journey. Lumakad tayo ng pasulong. The second implication of this is that when we cross to the other side, it implies also leaving something behind. Kapag tayo ay papunta doon, nangangahulugan ding may mga bagay tayong iiwanan dito. At yan ang kuminsan ang mahirap nga sa atin. Ayaw nating kumilos sapagkat ang dami nating maiiwan. It may be a friend. It may be our comfort zone. Balik ako sa example ko kanina. Bakit tayo laging dyan nakaupo? Sapagkat dito na tayo nasanay. But sometimes the Lord is inviting us to leave our comfort zone, to leave the things we love, even our sins. Yung mga nakasanayan natin, hindi po lahat ng nakasanayan ay dapat ipagpatuloy. Merong mga nakasanayan na dapat putulin.
At yan ang imbitasyon ni Jesus. Let us go to the other side. Let us leave these things behind. May kasabihan tayo sa Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa kanyang paroroonan. Pero idadagdag ko, ang tao namang lingon ng lingon sa pinanggalingan ay hindi rin makararating sa paroroonan, sa halip posible pa siyang madapa. And that is the problem with us. We cannot move forward because we cannot let go. Di ba? We cannot move forward because we cannot let go. Alam nyo yung sa circus, yung trapeze, yung nagpapalipat-lipat from one side to another, hawak ng mga rope. For you to go to the other side, you have to hold on to one pole, but you have to let go of the other. Hindi pwedeng hawak mo yon, patapos hawak mo pa ito. Hindi. Kinakailangan pakawalan mo yon upang lumipat ka sa kabilang ibayo. And so, my dear brothers and sisters, maybe the question that we should ask this morning is this: what does the Lord want us to let go? What does the Lord want us to let go? Ano yung gusto ng Diyos na pakawalan natin? Kahapon po, merong nag-text sa akin, nag-chat. Sabi niya, Monsi, anong oras ang misa mo bukas? Sabi ko, 8:00. Tapos sabi niya, baka ho magsimba kami. Ewan ko kung nandito, hindi ko pa nakikita eh. Kasi gusto niya lang magpa-bless dahil magmamigrate na sila sa US. Ako nagkasal sa kanila. Papunta na sila ng Amerika. Iiwan nila yung mga kaibigan nila dito. Iiwan nila yung kanilang pamilya dito. Iiwan nila yung kanilang trabaho dito. Medyo masakit sapagkat may mga bagay kang iiwan, pero hindi ka makakakilos pasulong nang hindi mo binibitiwan ang mga bagay na nabibilang sa nakaraan. When we move forward, we have to leave some things behind. The third implication of the invitation of the Lord to cross to the other side is this: it involves trust and faith. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, tawid tayo, ako ang bahala. You see, the invitation is, let us cross to the other side. Let us, tayo ang tatawid. Hindi sinabi ng Panginoon, oh, you cross to the other side. Bahala ka na. Hindi. The command was, let us cross to the other side. Tatawid tayo. Kumapit ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Kaya si Jesus ay nakakatulog kahit na merong bagyo, sapagkat nagtitiwala siya sa Diyos. Nagtitiwala siya sa Ama. Kaya naman pinagalitan niya yung mga alagad. Sabi niya, bakit kayo natatakot? Kasama niyo ako. Kasama niyo ako. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi ba, yan din naman ang naranasan natin ng pandemya? Takot na takot tayo. Takot na takot tayong lumabas. Takot na takot tayong makasalamuha sa mga tao. Takot na takot tayong magpunta sa ospital. May sakit ka na, ayaw mo pa magpunta sa ospital kasi natatakot ka, baka doon ka pa magka-COVID. Pero eto tayo ngayon.
halos balik na sa dati. Pinabayaan ba kayo ng Diyos? Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Yan ang gustong sabihin ni Jesus. Inuutusan ko kayong tumawid tayo sa ibayo. Huwag niyong kalimutan, kasama niyo ako sa pagtawid. Kasama niyo ako sa pagtawid. And so, my dear brothers and sisters, when the Lord tells us to do something, let us do it, knowing that the Lord will accompany us. Hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa isang sitwasyon na hindi makabubuti sa atin. At pag may ipinagawa ang Diyos sa atin, lagi nating tandaan, tutulungan niya tayo at sasamahan. Amen.